It was my first time to go abroad and hindi ko in-expect na mamahalin ko ang Hong Kong. Yes, katulad siya ng experience ko sa Baguio na every time na uuwi ako ay lungkot yung nararamdaman ko, para bang longing agad. So this what made me love Hong Kong. Hi fellas, it's me again, Jessa. In this vlog ay isi-share ko ang mga bagay na sobrang na-appreciate ko sa Hong Kong. On my first list ay ang airport nila. First time kong mag-fly abroad pero grabe yung difference ng NAIA to Hong Kong International Airport. Ang lawak at wala masyadong tao na parabang 250 lang ang residents doon. From the moment I arrived, ang linis niya, super organized at ang bilis ng proseso, lalo na sa immigration. Tingin lang sa camera then sa uli agad yung passport from immigration officer. Baggage claim na medyo natagalan lang ng konti kasi feeling namin nasa dulo yung mga bagahe namin. Kasi ang aga namin nag-check-in sa NAIA. Excited yorn? Lahat smooth lang, wala yung stress na usual sa ibang airports kasi everything is well signposted at madaling sundan kahit first time mo. Ang ganda rin ng ambience, modern pero relaxing. Parang hindi ka nai-stress kahit naghihintay ka ng flight. Yung seats, facilities, and even the restrooms super well maintained talaga. As a first time traveler abroad, sobrang nakaka-appreciate talaga kapag yung airport pa lang, comfortable ka na agad. Saludo sa efficiency and system nila. Next time, mas excited na akong bumalik dito sa Hong Kong just because of this experience. Pangalawa naman ay ang accessible transportation. Sobrang smooth ng experience mag-commute dito. From MTR, buses hanggang ferries. Lahat super organized at madaling maintindihan kahit turista ka. Kung ayaw mo ma-hustle katulad namin nung first time namin mag-MTR, buy Octopus card upon arrival sa airport. The best move talaga yon. Anyways, I'll do separate video about the importance of Octopus card. Grabe nga yung pagka-proud ko sa sarili ko nung nakapag-reload ako ng Octopus card successfully. Nakaka-stress kaya. Yung signage, clear at maraming English kaya hindi ka lost kahit first time mo sa city. Ako kasi madali ako maguluhan kapag first time ko kaya buti na lang kasama ko yung mga kapatid ko. What I love the most din talaga ay yung mga stations and trains nila. Very accessible talaga, may elevators, escalators at easy transfers between lines. Hindi ka mapapagod mag-isip kung saan ka pupunta kasi everything is systematic. Meron din siyang safety doors para iwas alam mo na yon yung may mga tumatalon sa release ng tren kaya nakakatuwa. Sa mga buses naman ay hindi overloaded. Pag sinabing 10:20 AM darating, on time talaga. Minsan mas maaga ng konti, minsan late pero maximum 3 minutes lang ang late. Plus, mabilis din yung trains. Parang every few minutes may dumarating na so hindi ka stuck waiting for too long. Safe, clean at efficient talaga. Hindi mainit sa loob, hindi ka pagpapawisan kasi kapag bumilis yung tren, lumalakas din yung hangin sa loob na parang open air siya. Hindi namin na-experience ang mag-taxi kasi balita namin medyo pricey siya compared sa bus at MTR. Pero in fairness, ang cute ng mga taxi nila dito. As a first-time traveler abroad, sobrang na-appreciate ko ang Hong Kong kasi sobrang dali niyang libutin dahil sa magandang transport system nila. Pangatlo sa listahan ay ang security nila. Ayoko sana i-compare pero mako-compare mo talaga eh. Wala silang security guard sa mga public places nila like MTR, malls, restaurants. Wala din silang mga traffic enforcer. Sa halos 7 days na pagstay ko sa Hong Kong, parang wala akong nakitang mga police, promise. Even sa public transport at tourist spots nila, ramdam mo yung safety. Kahit gabi ka maglakad, hindi ka super anxious kasi controlled at organized talaga yung environment. Kaya if solo traveler ka, pwedeng-pwede ang Hong Kong sa bucket list mo. What I really appreciate is yung discipline ng mga tao. Walang gulo, maayos ang pila at respectful sa public spaces. It makes the whole experience peaceful and stress-free. Yun nga lang, may experience ka talagang rude people na locals. Given na yon kasi bago kami pumunta dito, aware na kami na may mga ganong locals, kaya carry bells. Isang proof na safe talaga dito ay yung kahit nag-vlog ako, itaas ko tong phone ko, itaas ko tong Sony ZV-1 ko ay walang humahablot. Second to the last ay isa sa mga favorite ko ay meron silang designated area for smoking. Nakikita niya yan? Diyan ka lang pwedeng manigarilyo. Diyan mo din itatapon ng sigarilyo mo. Kaya I appreciate this kind of policy in Hong Kong. On to our last thing, that what made me love Hong Kong. Ito yung main reason ba't gustong-gusto kong pumunta sa Hong Kong. Actually, dapat ng 2023 may flight na ako pa Hong Kong noon just to visit this place. Kaso, may mga mas importante tayong paglaanan ng pera kesa gumala. But now, it's really happening. I got to see my fellow princesses. Char, Disneyland talaga ang reason mga besh. May nagtanong nga, why Hong Kong? Pwede namang Vietnam, Taiwan, Singapore. Alam niyo yung sagot ko, isa lang. Disneyland. Because I know the kid inside me would feel her empty heart as a princess. Well, kahit malapit na ako mag-30, I still consider myself as a kid na hindi makukumpletong pagkatao kung hindi makapunta sa isa sa mga Disneyland around the world. Kaya nung pagpasok ko sa Disneyland, grabe yung excitement ko. Pinagdarasal ko rin na wag umulan para matuloy yung Momentus. And thank you Lord, hindi naman umulan. Kaya tuloy na tuloy ang Momentus. Sabi ko rin sa sarili ko, bibili ako ng mga gusto ko sa Disneyland without limit. Kaya kapag may nagsabi na ang gastos mo naman, bakit? I
graduated this years ago, kaya I deserve this. Overall, Hong Kong is not just about the views or shopping. It's about the system, order, and experience that really stands out. Kaya honestly, this city is one of those places na gusto mong balik-balikan. Kailangan mo lang talaga mag-ipon kasi sobrang gastos dito. If you want more contents about my experiences in Hong Kong, follow my pages on TikTok, Facebook, and YouTube.